Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ang magsisindi ng kandila ng Adbyento ay mula sa Ministry on Bible Apostolate at Parish Security and Safety Group. Dakilang Ama, sa pagtatapos ng panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob na maibahagi ang iyong pagmamahal sa buhay at sang nilikha, pagmamahal sa makasalanan at mga banal, at pagmamahal sa mahirap at mga inaapi. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang tinatanggap namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ipinahahayag ni Propeta Mikas na isilang ang pastolhari sa Bethlehem, ang lupang sinilangan ni Haring David. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas, ito ang sinasabi ng Panginoon: Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos, at ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay ligtas at tubusin sa hirap. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito ay muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Iyong punong iyon na pinlagumot iyong pinal
isa sa mga alay at mga sakripisyo ng matandang tipan ang pagtalima ni Kristo sa kaniyang Ama. Pumarito siya ng may pagtitiwala sa planong pakikipag-isang loob ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito ang lingkod ng Diyos. Maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Magandang umaga rin po. Lilinawin ko lang po, malinaw pa ako magsalita? Naiintindihan pa? Kasi ngayon ay pang-apat na araw na ng aking karanasan sa Bell palsy. No? At ganun pala yun. No? Bawat araw, base sa aking karanasan, may iba-ibang epekto, either improvement o pagbabago, proseso no, na pinagdaraanan pag may Bell palsy. So po pwedeng hindi pa ngayon nagsasabay-sabay na konti no, yung aking pilik mata, pero ngayon naman ay medyo yung sa mga salita naman. Kung kahapon, medyo mas worse yung muka, pero ngayon naman nag-improve, pero yung labi naman, no, yung lips naman yung kailangan ma-emphasize yung bawat salita. Okay? So, pero yun lang, no? Sana malinaw pa rin ang pagkakabasa at pagkaka-deliver. Okay po tayo? Palakpakan muna natin ang Panginoon. At hindi ito excuse para tayo mag-review. Ngayon ay ikapitong araw ng ating pagsisimbang gabi. Bagamat ngayon ay nasa ikaapat na linggo na tayo ng Adbyento, pero dahil nga no, tayo ay nasa 9 na araw din ng ating pagsisimbang gabi, kaya mamaya po yung misa ng para sa linggo naman. Mamaya ko na ito pagtutuunan ng pansin. Pero nasindihan na po ang 4 na kandila ng korona ng Adbyento. Review po muna tayo mula ikaunang araw. Unang araw, choir. Ano yung naalala pa ninyo sa unang araw? Sinong ipinakilala sa unang araw? Joy. Sinong pinakilala nung unang araw? San Jose. Unang araw. Sino po? Si San Juan Bautista. Di ba? Siya ang unang pinakilala ni Kristo. Dahil yung unang araw natin ay linggo rin, di ba? Linggo rin yun. Kaya buong araw hanggang sa unang gabi ng ating simbang gabi, yung pa rin yung reading. Ipinakilala si San Juan Bautista bilang tagapagdala ng ilaw o ng liwanag. Hindi siya ang liwanag, siya ang tagapagdala ng liwanag, tagapagpakilala ng liwanag. Ikalawang araw, ano? Ikalawang araw, tay. Ikalawang araw. Ha? Salinlahi. Ipinakilala ang salinlahi na pinagmulan ni Jesus o pagmumulan ng lahi ng ating tagapagligtas. Katlong araw. Absent. Ikatlong araw. Katlo. Si San Jose. Ipinakilala na at yung kanyang karanasan. Muntikan niya nang hindi pakasalan si Maria dahil ayon sa mga sabi-sabi, nabuntis si Maria dahil siya ay nanloko, pumatol sa iba. Kaya nabuntis. Kaya ganoon na lang yung kalungkutan na nararamdaman ni San Jose. Pero sa tulong ng anghel, na ipaliwanag sa kanya kung ano ang nagaganap at kung ano ang plano ng Diyos. Ikaapat na araw. Ikaapat na araw. Yung Sokom. Ikaapat na araw. Kanong picture. Ha? Ikaapat na araw. Si pagbubuntis kay Elizabeth. Kanino nagpakita ang anghel? Kay Zacarias.
Yung unang araw na ipinakilala si Juan, yung ika-4 ay yung kwento naman ng kanyang pagkakasilang. O hindi pa naman pinapanganak, pero yung kwento na kung saan naging bahagi ang kanyang ama at ina, si Zacarias at si Elizabeth. At doon ipinahayag na sila ay magkakaanak na, at itong anak na ito ang magiging tagapanguna sa paparating na tagapagligtas natin. Okay tayo? Yan. Pang ilang araw na? Pang-anim. Pang-anim. Ano nangyari? Pang-anim? Pang-lima. Pang-lima. Kanina nagpakita ang anghel sa pang-lima. Manoah? Sa unang pagbasa yon, Manoah. Kanino? Okay, maingay. Kanino nagpakita ang anghel? Kanino? Kay Maria. Kay Maria. Ito na yung paglilinaw din natin. No? Ano nga ba talaga nangyari, Maria? At ikinuwento ng ating pagbasa ang pagpapakita ng anghel kay Maria na bagamat sila ay mayroon ng plano, ay may plano pa ang Diyos sa kanila. Kumbaga, para kay Jose at kay Maria, malaki ang kanilang plano, pero para sa Diyos, mas higit na malaki ang plano ng Diyos. Dahil hindi lang ito involve yung dalawa, kundi involve ang buong sangkatauhan. Ika-6. Ka-6 na araw. Yung pagdalaw po ni Mama Mary. Buti na lang. Bible Apostolate ang nandito. Ika-6 na araw at ika-7 araw, parehong kwento. No, ito yung inuulit din ngayon at binibigyan ng diin itong pagkakadalaw ni Maria kay Elizabeth. Maganda na kay bukas, ha? Na muli, no? Magandang balikan din natin. At bahagi nga po ng aking naikiwento, minsan, meron tayong mga nararanasan. At kailangan nating maranasan. Tatanungin natin, bakit ako? Bakit tayo? Hindi natin yung lubusang naiintindihan. Pero sa halimbawa at aral ng kwento ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, nawa matugunan o makakuha tayo ng sagot kung bakit ito nangyari sa atin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, hindi lang ikaw ang may problema. Yung classic nga na sinasabi natin, no? Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Pero daanan mo lang mas mabilis. Huwag kang magstay. Huwag kang magtagal. Kasi habang nagtatagal ka sa sitwasyon mong yan, lalo mo lang pinahihirapan ang iyong sarili. Hindi lang ikaw mag-isa sa mundong ito ang nakakaranas ng problema. Pero hindi ibig sabihin magmumukmuk ka na at kukunin mo na lahat ng atensyon. Para bang ikaw na ang sentro ng universe. Kaya ano bang ginawa ni Maria? Si Maria, supposedly, problemadong tao dapat yan. Kasi nabuntis siya sa murang edad. Hindi pa kasal, nabuntis. Hindi niya ginusto yun. Pero dahil nga ito ang plano ng Diyos, okay, nag-submit si Maria. Saka na niya haharapin yan. Total, ibinigay ito ng Diyos, ang Diyos din ang tutulong sa kanya. Pero sa ngayon, kailangan ng tulong ni Elizabeth. At sa pagpunta niya kay Elizabeth, marami rin siyang matututunan. At sa kanyang pagpunta kay Elizabeth, nagdulot ito ng kaligayahan sa kanya.
Di ba? Parang ang isa sa mga solusyon din, kung ikaw ay namumblema o kung ikaw ay may problema, lumabas ka. Sabi nga, minsan na-realize ko po, no? Bakit tayo mga nandito, karamihan po, no? Hindi naman lahat, pero karamihan sa mga nakikita, nakakasalamuha ko, nakakausap ko, kung sino pa yung may kaya sa buhay, kung sino pa yung nakakaangat sa buhay, kung sino pa yung mga nakapag-aral sa buhay, yun yung mas maraming nagkakaroon ng depression. Nadidepress. Bakit yung mga nasa tinatawag nating depressed area, walang depression? Nakukuha niyo? Naintindihan niyo ba? Di ba tayo na, yung dito sa lugar natin, yung madalas na susunog, tawag natin yan, depressed area. Pero sila, hindi na di-depress. Pero tayo, ikaw, maayos ang damit, may trabaho, maayos din ang buhay, may problema, oo, may problema. Pero bakit mas pinipili natin ma-depress? At tinutuon natin yung ating energy sa may problema ako, may problema ako. Doon lang, naiwan na doon. Hindi na natin nilawakan yung ating pangunawa na, okay, may problema tayo. Pwedeng sa ngayon, hindi pa masusolusyonan yan. Pero tandaan mo, lahat ng may problema, may solusyon. Kung walang solusyon, wag mo nang problemahin, move on. Hindi natin kontrolado ang mga mangyayari sa paligid natin, pero ikaw, may control ka sa magiging reaction mo. Yan lagi sinasabi, no? Mindset mo, think positive, dahil mayroong, di ba? Mayroong plano ang Diyos. Bahagi po ng aking reflection, no? Okay. Ganito pala yung karanasan ganito pala yung damdamin. Minsan, kailangan mong maranasan para mas maintindihan mo, ganito pala yung Bell palsy. Ganito pala yung nararanasan nila na unti-unti, no? Pasensya na, kasi siyempre, no, nag-face mask ako dahil medyo nako-conscious pa ako dahil may mga times na yung bibig ko ay tumatabingi, mga ganun, no? Hindi naman ako nagpapakyut, pero kusas ang nagpapakyut. Nung normal ako, dito talaga ako nakangiti. Ngayong may Bell palsy, ito lang talaga ang umingiti. Hindi ito. Diba? At ito pala yun, no? So, ibig sabihin, yung karanasan mo ngayon, mas makakatulong din na maunawaan mo ang pagdaraanan ng isang tao na kung sakaling siya din ang mapipiling mapalad na magka-Bell palsy. Kasi hindi lahat din bihira din ng mga tao. Sabi ng mga doktor, bihira lang, no? Bihira lang madapuan ng viral na ito o ng virus na ito. At yun, di ba? Sino magkakaroon ng Bell palsy? Lapit kayo sa akin. Kasi, yun bang, di ba, alam mo na. Kaya siguro, bakit ka nandiyan dyan sa isang pamilya na hindi maayos, sa iyong pagtingin, hindi maayos ang pamilya mo? Kasi pagdating ng araw, di ba, mai-involve ka sa isang family institution. So, mas magiging malawak ang iyong pangunawa. Sa bawat sitwasyon, alam mo ang pagdaraanan ng naghihiwalay na mag-asawa. Alam mo ang pagdadaanan ng isang anak mula sa broken family. Mas makaka-relate ka, mas maiintindihan mo. Hindi ko alam po, no? Pero nung lumabas yung result ng mga exam, bar exam, CPA, teacher, ano pa ba, nurse, maraming nakapasa,
marami ding hindi nakapasa. Anong gagawin mo kung hindi ka nakapasa? Okay lang, sige, umiyak ka, malungkot ka, magmokmok ka, okay lang. Sige. Sabi nga, it's okay not to be okay from time to time. Kasi yung reality na hindi lahat o araw-araw masaya. At hindi rin naman araw-araw malungkot. Kaya choice mo nga din eh. Di ba? Malulungkot ka ba habang buhay? O pagdaanan mo lang yung lungkot, lumipat ka na, magsaya ka naman. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Diyos. Tandaan niyo po ha, sa bawat sitwasyon natin, kahit problema yan, may daladalang pagpapala ang Diyos at tayo rin ay inaanyayahan patuloy na maging pagpapala sa lahat. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipanalangin natin sa Ama na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob, nawa natin tanggapin ang manunubos at buksan ang ating puso sa kanyang salitang nagdudulot ng kaligtasan. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin sa Ama na tulad ni na Maria at Elizabeth, maging tagapagdala rin nawa ng simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat para sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Igalang nawa natin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan at maging mulat tayo sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magbigay ng pag-asa sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan at kalingain ng isa't isa at maging bukas sila sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Upang dito'y
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa
mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbigay buhay, habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo na nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sa mandali para sa ilang pabatid. Una, sa panahon ng mga simbang gabi, inaanyayahan ng lahat na tangkilikin ang programa ng simbahan ng pagkakawang gawa sa mga kapatid nating higit na nangangailangan ng tulong. Christmas balls and lights para sa ating taunang parish gift giving. Maaring makuha ang mga ito sa booth sa may patio ng simbahan. Gayon din, maaaring mag-alay ng mga school supplies sa mga misa. Ang mga ito ay pamamahagi sa Aita Community sa Pampanga. Ikalawa, ang schedule ng Christmas Eve Masses sa December 24 dito sa ating parokya ay sa ganap na ika-7 ng gabi at ika-9 ng gabi. Samantala, ang Christmas Eve Mass sa Kambal na Cruz Community Chapel ay sa ganap na ika-8 at kalahati ng gabi. Ikatlo, ang mga misa sa araw ng Pasko, December 25, ay ang mga sumusunod. Sa umaga, 6:15 a.m., 7:30 a.m., 8:45 a.m. at 10 a.m. Sa hapon at sa gabi, 3 p.m., 4:15 p.m., 5:30 p.m., 6:45 p.m. at 8 p.m. Ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel sa araw ng Pasko ay sa ganap na ika-8 ng gabi. Ika-4, suportahan ang mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng ating mga parish merchandise na maaaring makuha sa ating parish office o sa may booth sa may patio ng simbahan. Parish 2025 calendar sa halagang 100 pesos. Parish t-shirt sa halagang 450 pesos at Bible sa murang halaga. Panglima, ang parokya ay nananawagan sa mga nagnanais na maging lingkod ng Panginoon bilang lektor o tagapagpahayag ng salita ng Diyos. May edad 18 hanggang 50 taong gulang at may kakayahang makapagpahayag ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog at Ingles. Sa mga interesado, mangyaring kumuha ng application form sa sacristy. Hanapin lamang si Brother Mandy Cabarloc o sinumang kasapi ng Lecom Ministry. At panghuli, mahalagang pabatid. Simula January 5, 2025, ang mga oras ng misa sa parokya ay isasagawa sa mga sumusunod na schedule. Lunes hanggang Biyernes, ika-6 at kalahati ng gabi. Martes hanggang Sabado, ika-6 ng umaga. Sunday, anticipated Mass tuwing Sabado, sa ganap na ika-6 ng gabi. Ang Sunday Masses sa parokya ay gaganapin sa mga sumusunod na oras sa umaga, 5:30, 6:45, 8 at 9:15 a.m. At sa hapon at sa gabi, 3 o'clock, 4:15, 5:30, 6:45 at 8 p.m. Maraming salamat po, kahabagan at pagpalain nawa tayo ng Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At wagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.